Alright, magandang hapon po sa inyo lahat. At ito nga ang ating guest, si parang Ernie Gawilan. Narito na yun dito sa ating Sports Call na PH interviews upang mabigyan linaw, makipaliwanag yung pagkakapasok niya ni Angel Otom sa Paris Paralympics. At ito yung pangatlong Paralympics state niya. At inanunsyo nga ng Philippine Paralympic Committee na silang dalawa ang unang dalawang para-athletes na makakapasok na dito sa Paris Olympics. So, bigyan natin ng pagkakataon si Ernie para at least makapagkwentuhan sa atin tungkol nga sa napakalaking development na ito. Although August pa ang magiging Paralympics na yung taon dyan po sa Paris, France. Parang Ernie, bati ka naman sa ating panood. Long time no see. Oo, sir. Long time no see, sir. Hindi lang tayo nagkataon na nagkaano talaga doon kasi ba ano yung sa award. Ayun. So, Balikan si niya agad. parang Ernie at ako ay dumalaw nga sa PSA Awards. At hindi tayo napagbigyan na mag-interview kasi alam mo naman sa dami ng mga personalidad na nakatanggap nga ng awards saglit lang nagkwentuhan na yun nangyari dyan sa PSA. Pero kayo, ni na Angel, ni Gawi, and of course si AJ ang nakakuha ng recognition galing sa PSA dahil nga sa pagkapalalo mo sa ASEAN Para Games dyan sa may Vietnam. What was the reaction nga pala noong natanggap nyo yung award? Ano yung nasa isip mo ng mga panahon niyo? Sa akin, Sir Gab, natutuwa ako kasi yun nga napansin din ng mga media friends natin yung ginawang competition ng PWD athlete ng ating bansa. At sobrang thankful ako kasi yun nga binigyan kami ng recognition na yun nga mabigyan din ng award dahil sa ang galing din na ginawa namin sa ASEAN Para Games. Medyo masalimuot nga yung mga nakaraang PSA Awards na-exclude pa yung mga PWD athletes sa mga tinatanggap na mga parangal. Pero ngayon, bumabalik na tayo dito sa pagbibigay ng recognition mula sa ating sports writing fraternity sa ating mga para-athletes. Pero at least, ito talaga senyales na magkaroon tayo ng equal opportunities at of course equal share of awards nga para sa ating mga para-athletes na at least nabibigyan pa lalo ng commendation or recognition nga gagaya nga ng mga nasa Olympics, SEA Games, Asian Games na ating mga abled athletes. So mukhang natuwa ka nung natanggap niyo ang award at of course isama na rin ang iba pa mga para-athletes doon, Sir Ernie. Oo, talagang ano sir, makikita mo sa mga mukha ng mga kasamaan kong PWD athletes na talagang natuwa talaga sila kasi yun nga, kumbaga binigyan kami ng recognition bilang isang manlalaro din ng bansa na binigyan ng pagkilala sa ating mga kaibigan sa media outlet, lalo-lalo na sa inyo na laging nakasubaybay talaga sa mga namin sa mga games namin sir. Well, congratulations Ernie sa inyong pagtanggap ng recognition from the PSA. But let's get down sa ating main topic para Ernie. Ngayong linggo ay inanunsyo niya ng Philippine Paralympic Committee, PhilSPADA, under President Mike Baredo na through the International Paralympic Committee na kayong dalawa ni Angel Otom, yung ating batang swimmer na galing sa UP, ang ating para swimmer na nagtagumpay din sa ASEAN Para Games before. Kayo dalawa ang napili para magrepresenta ng Pilipinas sa Paris Paralympic Games. Tapos makakuha kayo ng minimum qualifying standard time. And of course, kayo rin yung top athletes na nandun sa leaderboard o parang standings na rin with regards na sa Olympic qualifying. Tell us why napakamahalaga sa inyo itong
papalapit na Paris Olympics, Paris Paralympics din. At ano ba ang inyong impression ninyo nung una nyo nakatanggap niya na kwalipikado kayo, pasok kayo para dito sa Paralympics? Sir Gab, sa akin nung natanggap ko yun nga, yung in-announce ng coach ko, saka yung ng PPC Philippines, na yun nga, may slot na kami ni Angel. Siyempre, unang pumasok sa isip ko talaga, sobrang saya ko kasi hindi naman lahat ng mga para-athlete talaga or mga athlete nakakapunta sa Paralympic o sa Olympic dahil napakahigpit at saka napakahirap mapabilang sa ano na yan, sa competition na yan dahil sa yun nga sa may minimum qualifying standard or may medyo masyadong malakas yung mga time na kailangan mabit para yun nga pumasok sa isang Paralympic Games. At yun, sobrang tuwa ako sir kasi sa pangatlong beses na lalahok ulit ako sa Paralympic at yun din yung pinakagustong gusto ko talaga na mapatunayan na kaya pa natin hanggat andito pa tayo, active pa tayo sa sports. At wag lang mawala ng pag-asa na sana balang araw makapag-uwi tayo ng minimithi nating medalya, sir. Okay, parang Ernie, nakakuha ka ng minimum qualifying time noon sa World Para Swimming Championships. That was early this year, no? Yung World Championships or last year? Last year yun, sir, sa London yata. Di ko lang maano sa Germany. Sa Germany pala. Okay. And then nakakuha ka ng top 6 sa 400 meter freestyle at top 8 sa 200 individual medley na naging batayan niya para ma-secure nga itong qualifying berth para sa Paris Paralympics. Pero bago tayo dumagod dun sa mismong preparations niya, what was your assessment nga pala dun sa inyong pagsali dun sa 400 meter sa 200 meter IM dun sa World Championships na nakatulong sa inyo para makakuha nga ng qualifying berth niya para sa Paris? Yes, sir, napakahalaga kasi nun yung yung World Championship kasi mas malaki kasi yung points nun para sa amin. Kasi yun yung kumbaga yun yung pangalawa sa Paralympic Games, yung World Championship. Actually yun yung doon yung pinaka talaga yung nabigyan kami ng slot ni Angel yung nakapaglaro kami doon. Tapos nung sa overall kasi doon top 6 kami sa ako top 6 tapos si Angel pang-apat yata si Angel doon. Kaya malaki yung naging talaga noon. Malaki yung naitulong nung World Championship para sa aming dalawa ni Angel. Sana si Gary at saka si RJ mahabol din kasi ina-apply nila Coach Tony sa Viper tight yung nila yung sa slot sana kung mapagbigyan sila na mapabilang sa sa lineup, sir. Okay. And then itong dalawang events nyo sa 200 saka 400 freestyle at 200 IM. Ito rin ba yung magiging events nyo para sa Paralympics mismo? Yes sir, yes sir. Yung dalawang yung dalawang kung yung naipasok lang na kasi yung 400 meter freestyle ko kasi yun yung pumasok talaga doon sa minimum qualifying standard nila. Kumbaga na-hit ko talaga yung yung qualifying time. Tapos yung 200 individual medley bali pumasok lang siya doon sa qualifying B. Kaso nga lang pwede ko siyang mahila dahil yun nga may pumasok sa akin na yung qualifying A. Yun yung kung tawagin kumbaga yung priority na event na pumasok talaga. Kahit na qualifying B yung isa, pwede mo na rin siyang laruin doon sa kasi yun nga may pumasok ka na qualifying time A sa yung 400 freestyle mismo. Okay. At alam natin, pagdating nga sa Paralympics, hindi katulad niya sa Asian Para Games, ASEAN Para Games. Ito siguro pinakamabigat na talaga na competition at best trying to cope up with the best of the best para swimmers natin. Ina-expect mo ba na pagdating niya sa Paris, sigurado yung mga nakalaban nyo before doon sa mga kategorya nyo, mas mapapalakas, mas mapapaigting pa yung kanilang
oras, of course, yung preparation sila. Pero nakikisabay ka pala dito sa training ninyo, parang Ernie. Sir, hindi natin pinapabayaan yung training natin kasi napaka-importante yun para sa akin at saka napakahalaga nun. Kasi ako talaga naniniwala lang talaga ako sa kakayahan ng mga coaches ko kasi ako ginagawa ko lang naman din yung kung ano yung nararapat na pinapagawa sa akin ng nila coach. Kasi mahirap naman na yung sarili lang natin yung ano natin tapos wala tayong kumbaga hindi natin sila ano kumbaga sila pa rin talaga yung susi para gumanda yung magiging performance natin doon at yun nga yun din yung kung ano yung mga naging kaano ko din ah, nung ka-competition ko nung sa Tokyo Paralympic yun din yun sir tapos may sa tingin ko sa ngayon kasi medyo matagal-tagal na rin yun baka nga may ano pa may mga bagong ano sila may mga bagong atleta na kasi wala pang mga line up na ano sir eh mas mga bata pa sa akin. Okay, saan ka nagte-training ngayon? Sa Pasig now? Nag-resume na ba yung training under kay Coach Tony? Kayo ni Angel, ni Gary, ni AJ, at iba pa natin mga para-swimmers. Nagte-training na ba kayo dyan sa Field Sports? Actually sir, oo, nasa ano sa Pasig Phil Sports kami ulit nag-ano, naka-base na kami doon. At kaka-announce lang ng coach namin ngayon na pwede na lahat yung mga kasamahan ko na yung mga co-athlete na pwede na doon sa dorm kasi approved na daw. So, yun, doon naman talaga yung pinaka ano namin, pinaka training ground yung ano, yung sa Pasig na ano na sports complex. Medyo mapapaaga-aga pa lang bago yung maaga-aga pa lang pero bago yung Paris Paralympics. Ano ba yung naging reminders at mga advices sa iyo ni Coach Tony para at least makakuha ka ng mga targeted na mga times at mapa-enhance yung mga techniques at strokes ninyo para sumabay sa mga mabibigat mong kalaban come Paris Paralympics? Sir, ang sabi lang ni Coach Tony, basta pagka bumalik na agad ako, kasi nasa province na ako, umuwi lang ako nung nakaraang araw kasi may ano, inasikaso ko lang yung lupa ko na binili. Tapos pabalik din ako ngayon sa 25 sa linggo. So, ang sabi ni Coach Tony sa akin, yung pinakatugon niya sa akin na yung training natin patayan talaga para yun nga. Kasi may hinabol din talaga kami at saka lalo-lalo na sila coach kasi yun naman talaga yung purpose natin na ba't tayo nag-iensayo, ba't tayo papasok doon sa Paralympic para yun nga sana makachamba or makadikit man lang doon sa mga talagang malalakas na ano sir bansa. Mamaya natin babanggitin yung bago niyong pinag-ipunan at pinaghirapan ninyong bahay. Pero bago yung Paris Paralympics, ano ba yung mga ina-expect na mga competitions o mga trial competition, o mga tryouts o mga international competitions na nakaline up bago yung Paris Paralympics para pang-tune up na rin para dito sa Paris? Sa ngayon sir, parang di ko lang tentative pa naman siya pero nababanggit nila Coach Tony parang sa USA yata yung ano namin yung parang pinaka time trial parang tune up games. Kumbaga yun ang sabi sa akin ni Coach. Baka sa USA daw yung ano namin yung pupuntahan kasi di ko alam anong nila Coach Tony kasi ayaw ko din naman silang pangunahan kasi yun nga sila yung baga kung ano yung ano nila sa amin yung kung ano yung sinasabi din na sa amin yun lang din yung ginagawa namin talaga. Going back nga pala sa training, you train nga pala twice a day. Sa umaga and of course sa hapon. Tapos meron kayong oras para doon sa strength and conditioning training. So, kamusta na yon yung status ng yung SNC mo right now? Sa ngayon sir, maganda naman yung ano sir, yung mga naging outcome nung mga nakaraang buwan kasi nung ano sana aalis sana kami papuntang ano ng New Zealand nung ano January 27 yata yun. Kaso nga lang na delayed yung visa namin kaya di na lang tinuloy nila coach kasi alanganin na rin yung oras. So yun nga naghahanap sila ngayon ng ano ng
magiging tune-up games namin na kung saan para yun nga, para makita ulit natin kung ano, saan na banda yung ano, yung kakayahan natin o yung magiging time natin sa ngayon, sir. Okay, at the age of 33 ka ngayon, Sir Ernie, 33. Running 33, sir. Okay. Nakatatlo ka ng okay. Nakatatlo ka ng states kapag matuloy na yung Paris. Una sa Rio, pangalawa sa Tokyo na medyo nagkaroon lang ng problema dahil silabay pa doon sa pandemya. Although may ilang mga athletes na hindi natuloy sa pag-compete. Pero ano ba magiging major expectations ninyo galing sa inyo at kay Angel and hopefully sa iba pa mga swimmers na well, hoping na makakuha sila ng qualifying times para makasama rin dun sa lineup natin going into the Paris Paralympics. Ano ba magiging expectations nyo pagdating nga sa magiging competition and of course to represent nga the country kahit alam natin kulang sa ilang parte ng katawan pero i-add lang talaga yung kapansana para makakuha tayo ng inaasam natin na tagumpay or maybe kahit anong kulay na podium na kailangan masungkitin. Actually, sir, ang ganda nung ano mo na kung ano yung magiging expectation namin. Talaga isa lang yung goal ng team at saka goal ng lahat ng sasabak sa Paralympic. Kundi sana may uwi yung napakailap na medalya na yan kasi talagang ano nakailang generation na rin sa para-athlete na lumalahok sa Paralympic na talagang parang talagang ang ilap sobrang dulas talaga ng ano ng podium finish doon sa ano Paralympic talaga, sir. Pero gusto natin pag-usapan as we end this interview, yung inyong pinapatayong bahay dyan sa Davao na of course, ang baagi nga ng pondo na napunta doon sa pagtatayo ay galing sa mga cash incentives. Recently nga, nabigyan ka ng cash incentive galing sa Malacanang to President Bongbong Marcos. Andun ka pa doon sa mismong parang ceremony dyan sa Malacanang with regards to that. Ano yung pakiramdam na malapit na matapos yung dream home nyo? Sa akin, sir, ano sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos kasi yun nga itong lahat ng mga nakukuha ko talagang galing naman talaga sa kanya ng pagpapala dahil siguro naman nakikita din niya na talagang ano taga ko may yung love ko sa ano sa sports ko saka yung tiyaga na ginagawa ko nung mga nagsisimula pa lang ako din at saka sa mga tao na talagang naniniwala sa amin saka lalong-lalo na sa ating mga sports lovers na mga nasa pamahalaan, lalong-lalo na sa ating presidente na talagang pinarehas niya talaga yung yung incentive ng para athlete. Sobrang nakakatuwa kasi yun nga malaking din sa amin moral yun kahit man lang na andyan si president na andyan na nagsusuporta sa amin. Kasi nakita ko yung niya yung mga talumpati niya na lagi niyang nababanggit yung mga para-athlete. So malaking malaking boost moral sa amin yun na bilang isang PWD athlete ng bansa. At ika nga, malaki talaga ang moral boost talaga ng government support and of course yung funding natin para mas maging aktibo pa sa pagte-training at pagkukumpete, pag-represent sa ating bansa ng ating mga para-athletes sa international level at mukhang nadagdagan pa yung tulong at suporta nga ng ating Philippine Sports Commission to Chairman Bacman na with regards na sa campaign ninyo sa Paris Paralympics and even in the next ASEAN Para Games or Asian Para Games, nakatutok talaga o nabuhos nila yung lahat ng mga magagawa ng nilang suporta monetary para dito sa mga kampanya ninyo, especially sa para swimming. Sir, sobrang nakakatuwa nga dahil
yun nga, pati si chairman at saka yung mga commissioner niya talagang andyan talaga na all out support sa amin para athlete. At yun nga, sobrang nakakatuwa kasi kumbaga hindi nila iniwan yung mga PWD athletes hindi nila iniwan, talagang andyan talaga sila na handang tumulong sa amin. At saka yun na malaking ano sa amin yun, na malaking tulong sa amin yun para yun nga pagbutihan pa yung kung ano man yung sports namin, bawat isang PWD para athlete na nagrepresenta ng bansa. At saka yun, isa yun sa kumaga nagbibigay sa amin ng kasiyahan kasi yun nga, andyan yung mga sports leader natin na nakikinig at handang tumulong talaga sa mga athletes. Tatangkain ninyo na magkaroon ng unfinished business sa darating na Paris Paralympics, parang Ernie. Pero after the Paralympics, ito na ba siguro yung pinakauli mong stint o gusto mo pa may pagpatuloy mo pa yung pag-qualify pa para sa Paralympics hanggat kaya pa? Kasi alam natin, yung isa nating Paralympian, si Ma'am Adeline, dahil medyo tumatanda, nag-retire na siguro sa kanyang sport. Ikaw, ipagpapatuloy mo ba yung iyong karera beyond the Paris Paralympics? Magandang tanong yan, Sir Gab. Yun nga, minsan napag-iisip-isipan ko na rin kasi siyempre pagka nasa ano ka na talaga yung minsan kasi may time na rin na medyo yung katawan mo parang di na siya sumasang-ayon doon sa gusto ng utak natin. So, yun, pag-iisipan ko muna kung ano yung magiging hakbang at saka yung magiging payo nila coach sa akin kung ano ba yung baka yun na ba yung huli ko o hanggang isang cycle pa ng isyan siguro. Yun yung target ko. Alright, parang Ernie, maraming salamat po sa inyong oras sa pagkakataon na makapagkwentuhan at makipagbalitaktakan sa mga nangyaring with regards sa Paris Paralympics at sa pagtatapos nito, baka pwede kayo magbigay ng inyong mensahe ng suporta at hingi ka ng inyong panawagan sa ating mga supporters and of course yung mga nasa PWD sector na suportahan ka sa inyong paparating na Paris Paralympics team. Ito lang pagkakataon na parang Ernie. Muna Sir Gab, nagpapasalamat ako sa iyo at dahil inunlakan mo ako ng pagkakataon din na yun nga, may ihayag ko kung ano yung nasa loob ko at salamat sa Sports Corner na talagang laging andyan at nakikita ko na lagi kayong updated sa mga nagaganap sa PWD athlete sa bansa at salamat sa mga katulad yung media na kayo yung mga unang pinakadahilan ba't nakikita ng ating mga kababayan na may sports pala yung mga PWD athlete sa bansa at malaking tulong yun sa mga kababayan pa nating mga meron ding kapansanan na may nagkakaroon ng mabibigyan sila ng pag-asa na pwede pa palang kasi may mga sports dahil sa media na nakakaabot yung mga balita sa kanila at saka sa mga sports lover at saka yung mga taga-subaybay ng Sports Corner. Salamat sa inyong lahat at sana mag-ingat tayong lahat lagi. Salamat nga pala sa pag-appreciate niya sa aming ginagawa. And of course, good luck po sa inyong papalapit na Paris Paralympic Games. We're rooting for you, we're cheering for you. And of course, supportan ka namin all throughout the Paris Paralympics kayo ng Angel. And balita po sina Gary at saka si AJ, kung tatangka pa din na mag-qualify para sa Paris, no? Sasali din sila sa time trials. Yun yung sir, yun yung hinabol ni Coach Tony na sana mas marami yung mapabilang sa lalahok sa France Paris Paralympic. Mas marami, mas maganda kasi mas malaki yung chance at saka yun nga mas marami ang chance na sana yun na nga isa sa amin or sa ibang sportsman na makapag-uwi ng napakailap na medalya na yan. Ika nga, go for gold, go for silver, go for gold. Kahit anong kulay man lang,
para at least mabigyang tuwa ang ating mga kapatid natin, mga PWD, and we'll truly appreciate all of you. I-update nyo lang kami kung bibisitahin ko pa ang training dyan sa Phil Sports Pasig para pagbalitaktakan tayo sa inyo. And of course, good luck, more power, and more blessings sa ating Philippine para swimming team. Kayo ni Angel sa inyong paparating na Paris Paralympics din. Bye-bye po and God bless you. Maraming salamat. Salamat, Sir Gab. Ingat. Salamat po.